Actually, may joke ka kanina. Papatungan ko lang yung joke mo. Nung nag-meeting kami kay na ano, ako pa nag-sorry. Kasi ganun, ayoko kasi na parang, ay hindi, dito ako, dyan ka lang. Gulatin mo sila. Talkin mo sila. Sabi mo pumunta ka pero hindi pala. To gain power, you don't have to overly be available to people or share everything to people or let your moves be known. Kahit hindi facts yung sinasabi ni Tito Pax, ba niniwala kang facts? Oo. Naniniwala Kasi siya si ako Pax. totoo. Diba? Napaniwala niya ako. Kung nag-explain siya ng science, gaganon ako. Kasi speaking engagement mo, kailangan binabayaran ka na rin. May bayad naman ako, 3K. Sa Dexter. 100K naman. 100K. Ang goal nga natin, 150K. No, Ay, may lang podcast mo, ba? what the facts? What the facts? Oh, may idea na. Works at Krusty Krab ka pa, tapos Senior part-time project model manager ka pa. ka, pero choreographer ka din. Host ka din, be. Nagpapa-Gcash lang naman ako ng 1,000, nangihingi na ng cellphone. Ayos yun ang ibig sabihin ng putting yourself out there, di ba? You give your cellphone out. Ate, pautang. Pero may sinabi dati si Ate Eloy in passing. Hindi ko alam kung ano pinag-uusapan natin. Yung Nilalaan kasi ako. ako narinig niya. Nilalaan ako ng sinabi ko. Oo, in passing. Hindi, kasi dumaan ka lang. So, passing. Oh, di mo kinaya. Ipabasa naman po ulit. Go, Jack. Pabasa mo last na. Tugon. Salamat. Do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. Okay na. Huwag mo nang Okay na basahin yung to. Kodak. Hindi ko alam ba't may Kodak. Koda. Yung Apple yung ginamit mo ngayon. Ano yung Oh. unpredictable? Bakit hindi ka? Kahit yung flight, unpredictable. O, diba, Kanina puro Apple yung Predictable din. Dumadami na tayo, pag isang buwan na tayo, magtataas na ng kamay. Hindi na tayo pwede ng ano. Ganito ka Bawal yung mag-share ng info. Grabe. Bawal Get it na ano. Oo, tataas ka ng kamay Censorship. para... Oo, tataas ka ng kamay para mag... I-put mo yung side comment mo. Or ipunin mo muna yung comment mo. Ipunin mo yung mga side comment mo, sa dulo mo sabihin lahat. Gana. Parang Hindi, ako nga pala, sige. natin tayo na maganda yun. Ito yung sagot ko. Actually, may joke ka kanina. Papatungan ko lang yung joke mo. May layo dagdag na. ako dun sa joke mo. Layo na. Nag-relate ako na yung mag-share. Oo. Ako kasi, ito yung ayoko mangyari. So, as much as possible, iniiwasan ko to. Kasi, sabi ko nga sa inyo, leadership is parang climbing a mountain. It's lonely at the top. Kasi hindi nila nakikita yung nakikita mga step. So ako, kahit nung nagsisimula ako, nung ilan pa lang tayo nun, ang one-on-one ako talaga gumagawa. Lahat yon monthly. Noon lang medyo dumami na tayo. Sabi nga ni Jel, uy Eloisa, huwag kang mag-one-on-one ng monthly. Ang dami niyan. Pero kasi gusto ko. Kasi ayokong maging parang kailangan mong mag-submit ng request para makausap yung nasa taas. Parang ganon. Kasi Kaya alam ko, idol mo si Ramon magsaysay. Idol mo magsaysay. lalo na kung direct ko nakukuha yung feedback doon sa mga yun sa mga frontliners. Kasi yun talaga, sila talaga yung nag-grind araw-araw. Sila yung nandun sa battlefield. So I want to get the feedback. So hindi ako nagbibuild ng fortress and I don't want to exude na parang hindi nyo kayang lumapit sa akin. Pag na nung nag-meeting kami kay ako pa nag-sorry. Kasi ganun, ayoko kasi na parang, ay hindi, dito ako, dyan ka lang. So gusto ko kasi yung feedback na kukuha ko. Saka gusto ko, walang wall, walang barrier for feedback. So, sana ganun din kayo. Yun lang.
Thank you po. Pero ayun, ito kasi is about sa parang, meron ba kayo naka-experience na parang hindi kayo success dahil Ay, hindi kayo Hindi sa, step by the step. oo, dahil parang hindi kayo masyado nakikipaghalubilo. Ewan ko, meron ba sa inyo yung gano'n? Kasi kunyari alta ka. Let's go. Hindi, ina-isolate mo yung sarili mo, ganyan. Or hindi ka masyadong... Aircon humor, ganun. Oo. Sorry, Ayun, meron ba sa sorry, inyo Elaine, naka-experience kasi ng ganyan? nakaschedule lang yung aircon namin kaya hindi ako aircon humor. Ako na lang kasi ako na yung nagtutok Go. be. Sige, go, Siguro, nung nag-work ako sa corporate, ang first impression sa akin ng mga tao palagi ay masungit daw ako. Hindi ko alam, baka lagi lang kasi ako nakagaroon o naglalakad. Pero kasi malabo kasi yung mata ko, kaya lagi ako nakaganon. Talaga. Pero, Akala ko pag sinita ka kasi. Baka napagod ka dyan na maglakad. baka, hindi lagi ako nakaangkas. Soft Ay. commuter ako, hindi ako hard commuter. Taray. Pero yun nga, ang first impression sa akin sa mga teams na napasukan ko is matare ako. Yun yung impression nila sa akin. And I think isa sa reason kaya yun yung impression nila sa akin. Kasi minsan nahihiya din ako na mag-build ng relationship with them. Kasi mas napapangunahan ako ng sabi na, ay baka hindi nila ako bet. Ay baka busy sila. Ay baka ayaw nilang kakwentuhan. Ganon. Parang kumbaga, naka-build na ako ng prejudice in my mind na maybe they don't like to talk to me, so I will not approach them. So dahil ina-isolate ko yung sarili ko, kasi iniisip ko nga na ayaw nila akong kausapin or busy sila, iba yung naging dating sa kanila. And as it turns out, they'd like to build a relationship. Pero dahil ina-isolate ko yung sarili ko from them, naging iba yung impression nila sa akin. So yun, hindi po ako mataray. Kahit nga, anong joke mo, tatawanan ko. Ganun lang po kababaw yung kaligayahan ko. Sige, try nyo mag-joke ngayon. Tingnan natin kung matatawa ko. Ayan lang eh. Thank you so much. Pero ang example ko dito is, sobrang halaga din ko or yung parang pakikisama. Especially nga sa corporate setting. Kasi, ewan ko, hindi naman din talaga parang, well, madalas sa corporate setting merong office politics talaga. So, kailangan may unlimited makihalubilo kung gusto mo, alam mo yun, sumakses pataka. O kung may gusto mo ng corporate ladder, tingin yung calling mo, di ba? So, yun talaga yung, ewan ko, for me na parang isa sa mga vital para sa pagtaas mo, especially sa mga corporate ladders. Okay, go, present. Ay, naisip ko lang na naalala ko yung may nagsabi dati na I forgot who this person is. Basta parang try to start networking not because you just wanna know people, but you build connection not just with your team. So helpful siya kasi kunyari sa ganitong setup natin sa freelancing, no. Ang daming tools, ang daming agencies, but if you start building connection not just within your circle. At tulad ng gagawa ni Eloy, nagne-network din siya sa mga events na pinupuntahan niya. So people get to know VC. People get to know you. People get to know the skills behind the company. And hindi kasi kung ikaw lang nakakaalam, 'di ba? Kung kayo lang nakakaalam, walang masyadong growth. And maganda kasi nagkakaroon ng kunyari nakilala ka, 'di ba? Dahil na network mo 'yung sarili mo sa isang person. That person understanding how you work, understanding your skills and whatnot. Nare-refer ka ngayon. So nagkakaroon ng ibang ibang client or ibang people na you can get your resources from them. So, ganun. I think maganda yung law in terms of in any way pala. I think lang naman. Yun lang. Ayan, si Arnel, mukhang ready na siya. Kuya Arnel! Hello? Dahil lang Ayan. hinahanap ko daw. Dito. Ay, ako ba? Arnel? Oh, sorry. Pax.
Ay, wala pa ngayon. Facts daw. Hindi nakarating yung memo. Sorry po pa. Sa akin lang naman yun, may balance lang din yung sa unpredictability and then yung sa pag-isolate. Depende sa nature siya ng ine-engage mo eh. So like sa sales, yung competitor mo, dapat unpredictable kayo sa isa't isa. Pero like in another setting, which is I do coaching ng swimming, yung oras ko, predictable yan. Kung hindi ka pupunta or late ka, within the session time slot, pag hindi ka patapos, iwan na kita. Doon ako sa next. So, nasa ano lang siya, depende kung anong situation you play with the cards with unpredictability and predictability at the same time. Depende ka na kung nasaan ka sa araw na yan. Yun lang so far sa experience ko. Since ako bago lang ako dito sa swim coaching. So, dito walang unpredictability. Ang unpredictable dito, yung igagawa kong program sa students ko. But then, workout time, it's always predictable in a week kasi nagpapa-schedule ako ng time slots eh. So, yun siya. Pero pag sales, so far, wala akong game ngayon na kailangan ng unpredictability. Pero siguro sa mga tropa, yung mag-aaya ng inuman, yun, medyo unpredictable ka dapat kung pupunta ka ba talaga o hindi para ma-alive naman sila. Gulatin mo sila, talkin mo sila. Sabi mo pumunta ka pero hindi pala. Ayun, so far, that's for me. Thank you. Thank you po. Ayan. Doon na lang tayo sa leadership pitfall. Pitfall. Ayan, leadership pitfall. So, leaders surrounded by yes men lose critical feedback and external market insights, hindering growth. So, for this, siguro sa mga management team dyan. Kasi syempre, kailangan natin ng mga critical thinkers. So, pag yung mga ka-work mo is oo lang ng oo sa'yo, walang input. Ayun, gano'n sa tingin nyo ka-importante na yung mga katrabaho nyo, it's same kayo ng goals, saka same kayo ng parang at the same time, at same kayo ng goal, may iba't ibang perspective kayo naririnig. No? Kasi Earl goals. Sa akin, important yung naririnig mo lahat ng input ng mga team members kasi minsan, lalo na, ang tagal ko na kasi nakaka-work si Jana at si Ninang. So, alam ko na kung paano kami mag-isip. Alam ko na kung saan kami magmamatch ng goals. Alam ko na kung saan kami hindi magmamatch. So, important na nakakarinig ng perspective from other team members. Kasi, yun, maliliwanag. Magkakaroon ka ng paniba, oo nga, hindi namin na-consider yung part na yun. Tsaka, when it comes to yung book club na lang din natin, example ko na lang din yung last week na hindi ko talaga ma-flip to a positive thing yung iba nating nakukuha. Unless, yun nga, marinig ko yung perspective ng iba na, okay, pwede palang ganun mo siya i-take. Parang ganun. Ano naman po yung nag-resonate sa inyo sa tatlong laws and why? Siguro isa-isa na lang tayo and then may use absence to increase respect and honor. 70 keep others suspended to cultivate in air and yun, yung pagiging unpredictable. And 18 is yung pag-isolate. Ayun, hindi kailangan nag-network and pag-isolate. So who can start? Siguro ako na mag-start. Sa akin, siguro pinaka nakikita kong example na pwede kong makuha is yung law 18. Yung pag-isolate. Kasi for me, siguro mga 7 years na ako sa corporate. Hindi kasi talaga ako yung tipong sa work na paano ba? Yung parang may kaibigan na ka-work, gano'n, or usually yung unang work ko parang wala akong kaibigan, ganyan. Hindi talaga, parang you need to learn the hard way pa na makipag-network para, ano mo yun? Tapos parang habang tumatagal, din ko na-realize na sobrang halaga talaga ng pag-network mo or pakikisama mo, lalo na nga sa corporate setting kasi yun yung isa sa mga bagay na mag-help sa'yo tumaas sa ganong setup.
Kasi ako, I mean, hindi naman nabago yung mga office politics nga. So, sa mga ganong bagay, mapapansin mo talaga na yung usually ng mga leaders sa mga corporate setting is yung mga magaling mag-government, magaling mag-comms, mag-communicate. So, for me, yun, kailangan mo pa matutunan yun in a hard way. Kasi parang 7 years, never ako na-promote. So, yes. Yes. Proud. Shout out. Yun. Ganon. Pero, Shout pero out. yun, hindi naman siya in-negative sa akin. Kasi, alam mo yun, mapupunta ka ma-redirect ka naman sa mas okay, mala na bagay na hindi naman lahat ng tao gusto yung corporate ladder. Hindi naman lahat gusto magsumaas doon. And hindi naman lahat, ano yun, para doon. So, yun yung say ko. Yeah, thank you. Okay. Thank you. Tara, let's go! Thanks, A. Ako na lang next, para hindi mahirapan si Aileen. Siguro sa akin, ang major takeaway ko dito, kasi ang lagi ko naiisip yung sinasabi ni Ja, na di ba parang may mga laws na parang nagko-complement from each other or connected. Nung binabasa ko siya kanina, yung 16, 17, and 18, parang in a way, I feel na ang common thread sa kanila ay controlling your energy and your presence. It's about how you show up, how much access you give to people, and how you keep others unsure of your next move without cutting yourself off from power. Parang gano'n. Na, in a way, intentional ka, pero hindi ka reactive. Kasi, yun yung pagiging unpredictable mo. And then, you are calculated and not cold, tapos you are present but not exposed. Na parang, to gain power, you don't have to overly be available to people or share everything to people or let your moves be known. Parang ganon. Hindi mo kailangan maging mysterious masyado, di mo rin kailangan sobrang transparent to gain power. It's about how you curate yourself and how you parang position yourself towards a vision of what you see. Kasi di ba parang nababanggit din natin yung sa vision boarding na ini-imagine mo na kung ano yung state mo na ako yung taong maraming pera. Parang gano'n, di ba? Yung na-visualize mo na yung future self mo. And therefore, na-embody mo na yung future self mo. And ina-identify mo na ikaw yun. So, parang sa laws na to, nang binasa ko siya kanina, it's more of curating your own persona or identity. Ano yung ipapakita mo sa mga piling groups, ano yung i-hide mo para hindi ka vulnerable, gano'n. And how you can wield yung power na meron by being strategically visible. Yun lang po. And I think, nagbasa po kasi ako kaya marami ako input. Oh, thank you. Thank you so much, Jana. Si Fox, parang ready ka dyan, Kuya Fox. Mamay mo na. Ako na naman. Makalang. Baka may madadagdag ka. yung sa akin lang, yung natutunan ko sa longest stint ko doon sa corporate job ko, sa fertilizer as a sales manager, ano ka talaga dapat? Ang turo sa amin ng bully namin na presidente dati na naging kaibigan ko is you should always be at a position of strength. So, hindi dapat may ibang style dyan na kunyari wala kang alam, pero nakikinig-gidig ka lang, pero lahat gumagana lang lahat dito, parang grinding sila lahat. So, control your emotions. Internal na setting mo is ikaw ang nakakaalam yan. Kung mga situations na hindi mo kayang kontrolin, hayaan mo sila. And then, be always on top of your game para kahit akala ng iba patay-tay ka lang, akala lang nila yon. So, yun yung play actually na yon sa scarcity, yung isolation. Babalansin mo lang din talaga, depende kung saan ka anong entablado ang pinagpe-presentan mo. Pero, top of mind is always, kumbaga top view. Parang eagle's eye. So, nandun ka sa taas na. Kita mo sila lahat ng ere. It's unfolding in your eyes. Ikaw may control sa mga bagay na kaya mong hawakan. Doon sa ibang hindi, gawin mo na lang na, kumbaga, yung situation is medyo aligned sa gusto mo. Pero wala ka talagang full control dyan.
Yun lang, boss. Kape. Thank you. Thank you. Para ako nakikinig sa radyo. Ayan. Oo. Tunog radyo si Kuya Pak. Parang talagang scientific yung basis ng sinasabi. Pwede bang may radyo ano dito? Announcer. Parang kahit hindi facts yung sinasabi ni Tito Pax, ba niniwala kang facts? Oo. Naniniwala Kasi siya si ako. Pac. Totoo. Diba? Napaniwala niya ako. Kung nag-explain siya ng science, gaganon ako. Naniniwala talaga ako. Tama nga. Kuya Kim update. Parang sino to si Kong TV. Hindi si si Francis Kong. Congressman. Ay, sino yun? Si Francis. Si Medyo Kong magka- may buhok lang siya. Yun lang ang nilamak niya. Pero Kong update. Pwede niyo bang i-send yung picture? Kasi hindi ko siya kilala. Yung Pag isa ikaw- lang, Pag may buhok, lumalamang lang ng isang paligo sa akin yan kasi may bagong Let's ligo. go. Nakasuot isa ko si siyang leadership, influencer. Influencer ka na. Influencer. Ang mahal niya Ate Jana para mag-speak ng isang oras, nasa 150,000. Ooh. For Ate 100, Eloy. for 100 people Ate lang Eloy. yun. Pero nandun siya Yun yung goal magsalita. natin. Kasi maano siya Yun eh. yung goal natin. Sa speaking engagement mo, kailangan binabayaran ka na rin. May bayad naman ako, 3K. So, Dexter. 100K naman. 100K. Ang goal nga natin, 150. 150K. Binayaran siya 150K Jana pero sa Dexo. Grocery ka na. Mahirap ka yung groceries, be. Ang expiry 3 months lang, be. 3 months lang yung expiry. Bilhin mo na lahat. I-bulk mo na, tapos magtayo ka na ng sari-sari store. Mindset ba mindset? Ano tayo yung may Tito Pax talaga. At ano naman ba tayo sa episode ni Tito Pax. Ganun. Gusto ko, Tito Pax, magbasa ka nga ng mga horror story. Isang Tito araw. Pax. Tapos What the yung may Title ng podcast mo, What the Pax? What the Pax? Oh, may idea na. Kaso hirap ako Magbasa magbasa. ka ng Gusto ko mga yung may horror mga story. image lang eh. Yung parang comics lang. Tamad ako magbasa ng words. Gusto ko picture. Okay, text to speech. Pag hey Jen ka, Tito Pax, text to speech Parang na lang yung mga babagahan. Dagdag ka ng isang parang ikaw ang representative ng mga titos of Manila. Patay. Alam ko na, pag nagpipicture si Tito Pax yung nakagalan din sa yung parang balibon tito. Taas. Yung parang okay yung nakababa. So dito lang yung view. Ang ganda. I like that. Meron tayo ikaw na Elaine, ka na ng camera eh. Ayun naman. Okay. Ikaw na, super. Kala ko makalusot eh. Cherise. Okay. So sa akin yung pinaka nag-resonate yung sa unpredictability. Ganun. Ewan ko ba, yung lagi ko kasing ginagawa na nakikiramdam muna ako. Tapos inaaral ko yung patterns, ganyan. More on pattern recognition kasi ako eh. Tapos very observant lang. Nakikinig, mahilig ako makinig, ganyan. Kaya hindi ako machika talaga. Pero talaga eh, parang inaalam ko muna kung sino yung pagsasharean ko ng info doon. Siyempre. Kasi hindi naman lahat ng tao na pagsasharean mo is, parang i-respect nila or ikikip nila na confidential yung kwento mo. Pwede nilang gamitin yung against you. So, ayun. Tapos, pagdating naman sa work, ayun nga, yung hindi ko pinapakita lahat. Kunyari, nag-representa ako. For the mysterious. Sorry. Ubadera kasi ako, so pinapakita ko lahat. Kunti lang, ganun. Ayun, kunyari, tapos nag-edit pala ako ng videos, ganyan. Ano ba yung mga ginagawa? Marami akong ginagawa sa buhay, actually. Ayun. Sketch artist ba o painter? More on sketching po ako. Nag-commission ako before. Doon ako nabubuhay. Ayun. Ayun, nabisi lang. Painter mo. Doon nagsimula. Okay. Pero feeling ko yun yung trigger talaga. Kasi pag nagsusulat ako, madiin. Ganun. Ganito ako maghawak ng pen. Ganito maghawak ng ballpen si Tapos Ana. ka dati, Tapos be. mag-drawing ako, di ba ganyan? Tapos nakaganon siya.
Baka Ganun. T-Rex ka dati, kaya gano'n. Feeling ko din. Baka T-Rex ka ng past life mo. Uy, grabe kayo sa akin. Jurassic World. Ganun. Ayun, yun lang naman yung ginagawa ko. Kung, ewan ko ba, kasi before, di ba, yung experience ko sa corpo, talagang toxic. Tapos, kahit day off mo, hindi na-respect yung boundaries mo, di ba? Walang work-life balance. So, kaya, hindi ko na pinapakita, after nun, hindi ko na pinapakita lahat ng kaya ko. Kasi, pag nalaman nilang may talent ka pala sa ganito, ay, ikaw na palagi. Tapos, TY na lang. Kaya, Grabe. totoo yun, di ba? Choreographer. Project Gusto mo yun? manager ka na, choreographer ka pa. Gusto mo yun? Gusto mo yun? Oo, di ba? Ano ka pa? Works at Krusty Krab ka pa. Tapos Hindi part-time project model manager ka pa. ka, pero choreographer ka din. Host ka din, be. Oo, Host di ba? ka din. On call ka May pa. sinasabi, Wait, bayad sa wait akin ng lang, DSU. okay. Wait lang, Kuya. Akala ko kasi sa amin ka nagsasabi. Kasi nasa sales ka, tapos nasa marketing ka. Tapos All around. Ganun talaga Correct. yung nangyayari sa akin sa kahit saan. Feeling ko ganun. Kasi it's a thing. naniniwala ako sa Law 18. Sa Law 18. Hindi ako kept na person. Open Unkept book. ka. Unkept. 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 Open book. So, lagi nga sinasabihan ni Jay, wag ko daw ilabas lahat ng barako. Kunyari sa Waitrose, binasa lahat ako ng food service. O, di ba? Wala pa akong isang taon. Ganon. Feeling ko, sabi naman kasi, I take it as an opportunity to learn. So, kung nasan ako i-plant, I want na mas mag-grow doon. Parang ganon. Mm-mm. So, ganon ko siya tinitake. And kung ano yung opportunities na dumadating sa akin, pero positive naman siya in my case kasi I built strong relationships with the people around me din. So, maliban sa first job ko, lahat ng other stint ko ay from network. So, kung ano man yung meron ako is from people around me din. So, di ako naniniwala dun sa self-built. We are all made by the people who supported us. So, and hindi rin ako naniniwala dun sa sabi ng book na your enemies are everywhere. Kasi sabi nga sa Vinland Saga, no man has enemies. Parang wala ka naman talagang Wala na kasunod. Nagtitigil ako. Ay, okay. Yung sabi niya sa anak niya na Parang yung, Kaya, nabitin kami. no person has real Akala ko enemies. mahaba eh. Yun daw yung You only have unpredictability. enemies because you treat them as one. So, ikaw lang rin yung gumagawa ng sarili mong enemies. kasi dinifine mo sila na, Ay, Oo. Oo nga naman. So, in short, delulo ka lang. Para siyang Nakakaawa. sinabi ni Ninang na pag kasi na inisip mo na enemies mo sila, ina-attract mo na sila, yun na yung nilabel mo sa kanila. So either just ignore them, ignore their energy, mag-focus ka dun sa good things na nangyayari sa'yo. Parang gano'n. Ayun lang. So, ayun lang. Jollibee naman ako kahit saan eh. So, sanay na ako na ganun. Kahit nga sa pamangkin ko, Jollibee din tingin nila sa akin eh. Tama? Mascot. Pero, sa akin, it worked out in my favor. Yun lang yung ano ko. So, wala ko yung, parang, syempre, ganun din. Pag ano naman, when you attract attention, you attract both attention, di ba? So, may good at bad attention. So, pero, I make sure lang na yung tama yung ginagawa mo para mas marami na attract mo na good attention. And marami naman akong defenders. So, Of the kung may mga galaxy. defenders na ilan, meron naman mga defenders. Ayan. Yun lang po. Kasi ate, hindi pa. ako na ba? Sige, ako gitna Si CJ ko pa ata saka si Edge, no? Si CJ saka Edge. Yes. Yung una, ginagawa ko naman siya, pero kasi, like for example, nasa ano din kasi yun, sa psychology of selling, na parang don't make yourself available for everybody. Kaya laging parang
parang sinasabi na pagbibigay ka ng time slot, dapat dalawa lang. Or i-restrict mo yung calendar mo na parang mukhang busy ka kasi mas pagtulang yung choices, kunwari, tulang yung slot na nakita nila, mas feeling nila, ay, busy siya, in demand siya. So may scarcity mindset na parang, magbubook na ako kasi baka wala na akong makuha na slot. So ginagamit siya sa selling. Pero yung mas nag-resonate sa akin is yung pangatlo. Kasi talagang, ako kasi din, parang open book. Tsaka there's kasi, again, yung vulnerability is a badge of honor that I wear on my sleeve. Nalalim. Kasi On your sleeve? it takes courage to put Nasa yourself, sleeveless. di ba? Kasi you're gonna be under the scrutiny and judgment of other people. Lalo na pag celebrity ka. Celebrity. Guys, paki-follow po yung social Wala ka media pag-TikTok accounts ni page. Ate Eloy. Ngayon, Famous na po siya. yun kasi, Ay, shooting yan next week. Huwag kayo. may 3K sa Dexa na ako, dati libre lang. Dati libre yan? lang At kasi din, di ba, yung parang dyan din na-build yung business of influencer marketing. It's actually monetized vulnerability. Kasi you're putting yourself out there, pinapakita mo yung personal life mo sa public, pero kumikita ka. So iba na kasi ngayon. Hindi na kasi yung totoo na, hindi na yung dati na parang scarcity, dapat hindi ka available, ganyan, dapat luxury ka, accessible ka lang sa certain channels. Ngayon kasi there's also power in being accessible and being vulnerable and putting yourself out there. So, yun. Ayun po, thank you. Si Edge po, then si CJ. Parang ang daming gustong sabihin ni Edge eh. Okay. Take it away. Hello po. Sa akin po, ang pinaka nag-resonate is yung Law 16. More on dun sa pagseset ng boundaries. Kasi medyo po ako, reactive po akong person. Kapag may binigay kayo, mabilis ako masistimulate. Tapos, gagawin ko to agad. Kailangan na po to as soon as possible, ganyan, may ginagawa pa ako. Pero sige, parang ganun. It's a reminder for me na kailangan nating i-moderate or at least set a time na appropriate dun sa mga task na nare-receive natin. So, it was this was a nice episode po talaga and a good reminder talaga na dapat umattend po talaga tayo na ating Friday book club. So, ganun. So, thank you. And that's all. I pass the ball kay CJ. Sa akin naman, parang naging eye-opener din actually yung Law 16 kasi for the longest time, parang always available talaga ako. Even yung parang hindi ko pa shift, naka-online ako usually. So Slack, ganyan, kahit, or sa Teams, kung pag doon sa corporate. May mga times na very accessible kasi ako sa lahat. So, pagka may questions, I try to answer as soon as possible. Na minsan, nalilimutan ko na yung boundaries, yung setting of boundaries. So, very eye-opener siya sa akin na it's a good thing or a good reminder to set your boundaries din. Kasi nga, it's always na parang you're more powerful if you also set that na hindi naman sa magiging absent ka all the time, pero yung absence mo would make them grow fonder of you, parang ganon. And then, yung dun sa Law 17, yung unpredictability, I think this one medyo ginagawa ko, especially kapag kabago ako sa team, na parang minsan nakikiramdam lang muna ako, hindi muna ako masyadong nag-share ng so much inputs, kasi I want to, parang make sure kung paano ko mapuposition yung sarili ko din sa team. So, I think this is also good. And then, yung sa Law 18, ito naman something that I really practice. Hindi talaga ako masyado yung parang, whenever I join teams, karamihan talaga ng teams na na-joinan ko, parang ang dami ko agad kakilala, ang dami ko agad kasama, ganyan. And kasi naniniwala din ako na whenever you speak to people or you network with other people, it's actually an opportunity for you to have yung access sa mga excellent people na you would hear their thoughts of, no? Kasi yun nga, parang pagka may access ka kasi dun sa mga magagaling na tao, it's actually a blessing for you. Kasi natututo ka sa kanila along the way. Whenever na parang, okay, sometimes kasi kahit na nasa leadership ka na, it's very important na you also listen to the people, even dun sa ground. Kaya nga,
kahit dun sa mga roles ko na nag-team lead ako, CSM ako, mas close ako dun sa mga tao na nagpo-process mismo ng mga requests kasi I wanted to get their inputs kasi that's also helping me decide or yung make the decisions para it's really affecting them as well. So yun, very important din na yung you build the team and you build it with them para at least para sabay-sabay kayo naangat. So yun lang naman from me. May naalala lang ako. Hindi ako naniniwala kay CJ na mulab daw yung Maria, pero singkit pa rin siya. Sabi naman sa pagka-judgmental, te. Singkit pa rin. Hindi na Naalala niniwala. ko kanina yung sinabi kasi ni Aileen na parang sabi niya 7 years tapos hindi pa siya napopromote. Kasi nga, parang you're building a wall to protect yourself na parang kasi ayoko ng politics, ganyan, ayoko ng magulong, gusto ko na lang yung trabaho ko, di ba? Which is make it simple. Pero para yung point ni CJ na you're not just protecting yourself, you're also you lose that opportunity of knowing other people. And yung blessing of knowing them actually. Kasi it's two-way naman, di ba? It's not always negative yung marireceive mo. Pwede rin ma-open ka with blessings and opportunities for mag-refer sila sa inyo ng business or ng client or maraming pwedeng positive na kahinatnan yung pagiging open mo and putting yourself out there. Tapos kasi yung boss ko before is a leadership coach. So isa sa mga tinuturo niya is visibility at work. Kasi minsan, magaling ka naman, pero napopromote yung madaldal or yung sip-sip. Tapos sasabihin na natin, ay, napromote yan, mas magaling naman ako dyan, pero kasi sip-sip yan. Pero actually, they are putting themselves out there. The fact na nagsasalita sila sa meeting, kahit naman hindi sila magaling, parang sa loob-loob mo, mas articulate pa ako sa kanya or mas maganda naman yung sasabihin ko na point. Pero kasi, hindi mo kasi tinitake yung opportunity, hindi ka ng courage na to put yourself out there. Kaya sila yung nakikita. So parang din yun kasi it's a strategy that you do to make yourself seen and visible para na you're on top of mind ng mga people na nag-decide ng promotion, di ba? Kasi kung hindi ka nila nararamdaman, no matter how competent you are, hindi nila malalaman. Kasi ikaw lang nakakaalam nun. So, be seen, mag-attend ng events, magsalita kayo, kahit na ma-judge kayo, or, di ba, put yourself out there. It takes courage and bravery din, pero meron din siyang kabagandang kahinatnan. Ayun, hindi ako pag nag-network, Diyos ko, nung nag-network ako sa Portugal, guys, gusto ko na lang umupo sa sulok, na-stress ako. Akala nyo madali, akala nyo parang, alam nyo na yan. Hindi, my God, lalo na yung mga pupunta mo doon, ang tatangkad na mga, Amerikano, minsan may mga racist pa, may mga racist pa talaga. So talagang, it takes courage na makipag-usap ka, makipag-Englishan ka doon. Pero, ayun, kinakaya naman. Medyo, more practice pa. Si Pepper, isang business card yung naibigay. More business cards to go. So, yan. May share ako about that. Isang business card out of 100 Isang business business card na yun. Dalawa naman. Yung isa yung lalaking isang agency. Nakaka-rattle din naman kasi. Nasanay ako sa ang tawag dito, sa organization na you need to talk to people. Kasi my first feedback when I tried to apply for a position before, siguro ito yung mga thankful ako na isa sa mga yung sa company na pinasukan ko before, they're not appointing people. You have to apply for the position to go up. Yung una kong in-applyan, hindi ako in-accept. Tapos, yung in-applyan ko na manager, nung naging QA ako, sa kanya ako nagsaservice. Nung nagsaservice na ako sa kanya, one of the days na parang masaya lang siya kasi tapos na yung quarterly business report namin, ganyan. Sabi niya sa akin, buti hindi kita hinire for the first role na in-applyan mo, sabi niya. Sabi ko, bakit naman? Masama nga loob ko sa'yo noon, sabi ko sa kanya. Pero okay na ako, sabi ko. Sabi niya, hindi kasi kita kilala. Sabi niya, hindi, nagtanong din ako sa ibang leaders, hindi ka nila kilala. So, it taught me how to parang navigate my way through
allowing people to get to know me. So, nag-train. May mga training available in the company. I attended the training. Pagpunta ko sa training, magpapaka-Kuya Earl tayo, Jollibee, ganyan. Tapos, lalabas ka, kilala nila ikaw. They know how you speak, they know your thoughts, they know where you are, ganyan, yung mga alam mo, ano yung mga ginagawa mo within the company. So, it allowed me to grow as well within the organization. And at the same time, allowed me to know na, okay, pag may issue ako, nakasama ko sa training yung isang IT guy, i-chat ko na lang siya. So, may friend na ako. Diba? So, yung mga ganun. O kaya pag meron akong tanong sa payroll, dahil meron akong nakasama or nakaibigang nasa payroll team, tinachat ko na lang din. So, it's easy to navigate your way around things that you need. And also, they would need something from you. Kaya yung third, topic is nagre-resonate din sa akin. So, kayo sinasabi ni Eloy na if you're leading a group, if you're leading people, it's lonely to be on the top, but it's an opportunity for you to see yung eagle eye ba. Pero at the same time, paano ka bababa dun sa top to be able to open your doors and allow people to get to know you as well. So talagang kailangan may fortress ka, but don't allow that fortress to parang seize you and cage you to what you know lang. Mas maganda na share mo siya at na-share ng iba sa'yo yung learning nila. Ayun, pose. Naalala ko lang. Ate Eloy, ano yung pa-quotation mo? Ano yun? Kahit gano'n Yes, ka daw, no. kahit mas magaling pa tayo kay Zen Pilot, kung di naman tayo kilala. Tayo pa rin. Yes. Pali yung spelling ko, best known beats the best. Kaya nga sabi ko best kaya- password ba to? Best known. Password ba to? Best Best no? known pala yun. Okay. Best known beats the best. Okay. Known beats the best. Uy, taray, may nangihingi ng CP. Naghihingi ng cellphone. Magpapa-Gcash lang naman ako ng 1,000, nangihingi na ng cellphone. Ayos yun ang ibig sabihin ng putting yourself out there, di ba? You give yourself out. Ate, pautang ng 500,000. I'm putting myself out there. Doon ka naman gagamit ng scarcity. Hindi lahat pwedeng lumapit sa'yo para mangutang. Block nyo rin paminsan-minsan. Yun kasi yung downside nun, di ba? Magiging accessible ka sa lahat. Pero ako kasi, kahit dati, malambot yung ilong ko. Ngayon kasi kaya ko ng magno. Kahit may Dahil matigas na. Ngayon matigas na. Na-trauma na. May trauma-based policy making. So, mabilis na akong emotional appeal ha. Kahit may appeal to gratitude. Ano yun yung natin? Utang na loob. Utang na. Yung isang load. Nalimutan natin na may pop quiz, hindi kayo nakasama. May pop-quiz yung Ikaw 48 laws. Ikaw rin, hindi mo rin alam eh. Alam kaya ako nagtatanong. Ginagamit Sinetest na daw tayo. Kahit may Death of emotional appeal. gratitude. Death of gratitude. Death of Nasaan kasi Death mga of notebook niyo, gratitude. guys? Nasaan yung Ano notebook yung niyo? isa, death of gratitude, saka hindi emotional appeal yung isa. Mercy. Para may mercy. Appeal to mercy. Appeal to their mercy. Appeal to mercy. Yun. Sa appeal yun. to self-interest. Yan yung mga nangungutang lang. Either appeal to emotion or appeal to mercy ang ginagamit. So pag na-identify nyo na yun, kaya nyo munang mag-no. Kasi sasabihin ko, kahit hindi ko sabihin wala akong pera kasi may pera ako. Sabihin ko wala akong budget for it. Oo, ayaw ko tambig yan. Ganon. Go. Forward na. Go. Talagang may pera ako. May naalala ko na sinabi mo ate na Uy, maganda yun gusto. Magandang application yun ng law of na pag na-identify mo na to, appeal to mercy to. Or manipulator to. Hindi, pero may sinabi dati si ate Eloy in passing. Hindi ko alam kung ano pinag-uusapan natin. Hinalaan Kasi ako. ako narinig yun. Hinalaan ako ng sinabi ko. Oo, in passing. Hindi, kasi dumaan ka lang. So, passing. Di mo kinaya. Kasi wait lang, hindi pa nga nakukuha yung punchline eh. Ayun nga, na parang, ang sabi mo, kapag may nangungutang sa'yo, hindi mo sila pinapautang ng pera. Pero, tinutulungan mo sila in a way na binibigyan mo sila ng opportunity or ng means para magkapera. Kunyari, Parang mangingi sila. ganon.
roaming number ko to, i-text mo to sa lahat ng Pag may nag-text kay ate, kunyari, uy, sendan mo naman ako Gcash. Ang gagawin ni ate Eloy, ikakalat ko yung QR code mo. Para malay mo naman, may mag-send sa'yo. May minabasa ako yung, ano daw, kung gusto mo na kumita ng illegal, ganyan. Yung sa lahat ng tindahan, di ba may Gcash? Gcash QR. Oo. Gcash. Share ko lang. Road to illegal. Ay, fuck! Hala, itatry ko nga yun. Wala ka na, yun na yun. Isang tindahan lang, oh, paldo ka na. Elaine, yung mga life hack mo parang kama-advente ako sa mga life hack mo, Elaine. Pero itatry ko yun. Mag-print ako ng QR code ko. Now I know. Thank you, guys. Thank you. Okay na to. Marami na tayo. Next week!